Heto na nga yung araw na pinakahihintay ni nanay at pangarap ng karamihan ng mga OFW ang makita at makabalik muli sa kanyang lupang sinilangan, ang Pilipinas. Heto nga pala yung araw na uuwi na si nanay sa Pilipinas dahil nga hindi makakasama itong panganay naming anak sa paghatid kay nanay sa airport. Kaya naman nagpaalam na siya dito kay nanay. Pagkatapos naman ay hinatid ko na rin siya sa bus stop at dito na rin nga siya sasakay papunta sa university. Pagkatapos naman ay pumunta na rin ako dito sa supermarket. Naisipan kasi naming ibili si nanay ng mga chocolates para naman pag uwi ni nanay may mga pasalubong siya sa mga apo niya. Buti na nga lang din at nakakita kami dito ng mga ganitong bola na may tubig sa loob. Ganito nga yung matagal na naming hinahanap dito. Para nga kapag naaalala ni nanay ang snow ay gagamitin lang niya itong glitter ball na ito at maaalala na niya ang lamig ng Canada. Dalawa na nga lang din yung binili ko at yung isa ay para kay tatay. Shoutout nga pala kay tatay dyan sa Pagsanghan, Laguna. Pagkabayad ko nga dito ay sinundo ko na rin si Mama Shell. Sakto nga at maaga rin silang pinauwi ngayon sa trabaho. Heto nga at may mga bigay pa rin sa kanilang mga karne. Heto nga pala ang kagandahan dito sa trabaho nila sa Cargill. Minsan ay binibigyan sila ng mga libreng karne ng baboy o baka. Pagka-uwi nga namin ay nagbihis na din kami para ihatid si nanay sa airport. Nakadalawang buwan din nga pala dito si nanay sa Canada. Masaya kami dahil nga kahit 2 buwan lang namin siyang nakasama dito ay napakaraming experience ang naiparanas namin sa kanya. Katulad ng pagsakay sa eroplano, makita ang taglagas at ang winter, makakain ng ibang klaseng pagkain na wala sa Pilipinas, makita yung magagandang lugar na pinapasyalan namin dito, at ang pinakagusto niyang mahawakan ng snow o niebe. Bumalik nga pala kami ng bahay dahil nalimutan ko yung passport ko. Dahil nga ihahatid ko si nanay hanggang Vancouver. Ito na nga talaga yung mga signs na tumatanda na ako. Madalas nakakalimutan ko na rin yung ibang mga bagay. Wala pang 15 minutes tong layo ng airport mula sa bahay namin. Kaya naman nandito na rin kami ngayon sa airport. Dito na lang nga din kami nagparking sa malapit sa departure area. Buti nga at marami pang parking spot dito. Mga 3 oras pa nga bago yung flight namin ni nanay. Dapat lang talaga 3 oras bago yung flight mo ay nasa airport ka na. Para kung sakali man magka-problema yung flight mo ay magagawa mo ng paraan. Pero buti naman at salamat sa Diyos at walang naging problema ang flight namin. At bago nga kami pumasok sa security check-up ay nag-TikTok pa tong si Mama Shell. At heto na nga yung time para dumaan na kami sa security. Kaya naman nagpaalam na rin sila kay nanay. Masaya kami at kahit papaano sa maiksing panahon ay naranasan ni nanay ang mamuhay dito sa Canada. No more lamig na daw at babay na sa Canada. Tinapon na lang nga din namin dito yung mga dala namin tubig bago pumasok sa security. Pagkalagpas nga namin sa security ay hinanap na rin namin kung saan yung gate namin. Buti nga at hindi ganun kalayo yung lakad papunta dun sa gate. Sabay din kami dito at nakilalang mga Pilipino. Sila yung makakasabay ni nanay mula Vancouver papuntang Manila. Eto nga tinawag na kami para mag-board at sumakay na sa eroplano. Kitang-kita mo nga ang saya dito ni nanay at makakabalik na siya sa Pilipinas. Mabilis lang nga din yung flight papunta sa Vancouver mula dito sa Calgary. Mga kulang 2 oras lang nga. Biyahe ni nanay mula Vancouver hanggang Manila ang matagal. Aabutin ng mga 13 hours. Lahat-lahat nga ng biyahe ni nanay ay aabutin ng 20 hours. Kasama na ang layover niya sa Vancouver na 2 oras. Shoutout nga pala dito kay Ate Adele at hindi niya iniwan si nanay hanggang makarating sa Maynila. Meron din nga palang Facebook page si Ate Adele. Nag-share din siya ng journey niya at ng mga pinupuntahan niyang magagandang lugar. Buti na nga lang din at mga senior citizen itong mga kasama ko. At isinakay na lang din nila ako dito sa cart. Malayo din kasi yung domestic terminal papunta doon sa international. Binaba na lang nga din ako dito palabas sa Vancouver Airport at nagpaalam na lang din nga ako kay nanay. Bali tatawagan ko na lang sila kung nakarating na sila sa gate nila. Mag-i-stay nga pala ako na 1 buong araw dito sa Vancouver at sinundo na nga pala ako dito ng mga kaibigan ko at mga dati kong katrabaho. Bali sa kanila ako magpapalipas ng gabi at ipapasyal din nila ako sa umaga. Bago nga kami umuwi dito ay inilibot muna nila ako dito sa Vancouver at talaga namang napakaganda dito sa Vancouver. At masasabi kong itong Vancouver ang pinakamagandang city na napuntahan ko dito sa Canada. Dumaan nga kami dito sa ipinagmamalaki nilang Granville Island. Kahit nga gabi at madilim ay talaga namang mamamangha ka sa dami ng ilaw. Matatanaw mo rin dito yung mga naglalakihan nilang mga building. Ito nga pala si Tristan at nakatrabaho ko siya sa isang meat plant sa Brooks, Alberta. Nag-move sila noong 2016 mula Alberta papunta dito sa British Columbia. Marami kasing lugar dito sa British Columbia na hindi masyadong malamig at nagyeyelo. Ito nga todo asikaso tong si Tristan at si Catherine sa akin. Welcome to Ano luluto British natin? Columbia. Chicken afritada. Isa nga pala sila sa mga nagbebenta ng mga pagkaing Pilipino dito sa Vancouver at Richmond. Kaya naman kung nasa Vancouver o Richmond ka at medyo tinatamad ka magluto ay pwede kang umorder sa kanilang Facebook page. Supportahan po natin ang ating mga kababayang mga nagninegosyo dito sa Canada. Ilalagay ko na lang po yung mga detalye sa comment section.
Fast forward nga at kinaumagahan nga ay sumabay na rin ako kay Tristan paglabas niya papasok sa trabaho. Napakaganda kasi ng mga puno dito kapag ganitong fall. Kaya pala talagang ang mamahal ng bahay dito. Pagkatapos nga ay sinundo na rin ako nila Darien at ni RG. Mga dati ko din silang kasamahan sa Brooks, Alberta. Pinasyan na lang nga din nila ako dito sa may Vancouver. Dito nga nila ako unang dinala sa may Fisherman's Wharf. Kung naghahanap ka ng mga sariwang isda at mga laman dagat ay dito ka lang pupunta. Tingnan nyo naman at para lang nga itong ordinaryong palengke sa atin. Yung mga tindahan nga pala dito ay mismong mga fishing vessel na nakaparada lamang dito. Pagkatapos nga ay sinama nila ako at inilibre nila ako dito sa may food court, sa may mall. Pagkakain nga ay tinuloy na namin ang pamamasyal dito sa may downtown Vancouver. Mamangha ka talaga sa ganda at produktibo nitong Vancouver. Kaya naman isa ito sa pinakadinarayong city dito sa Canada. Isa din ito sa pinakamahal ang cost of living. Siyempre pag nandito ka sa downtown Vancouver, kailangan mo din puntahan itong Canada Place. Kapag andito ka nga sa taas ng Canada Place ay matatanaw mo ang isang lugar kung saan nakalocate ang mga homeless dito sa Vancouver. Kahit naman saan lugar dito sa Canada ay meron ding mga homeless. Lalo na sa malalaking city katulad nitong Vancouver. Andito na nga kami ngayon sa Stanley Park at mula nga dito ay matatanaw mo ang downtown Vancouver. Dito na lang nga din ako bumili ng mga souvenir galing dito sa Vancouver. Salamat nga pala sa mga kaibigan kong nagpasyal sa akin dito sa Vancouver para makita ang kagandahan nitong Vancouver. Salamat na rin sa suporta nyo at panonood nyo ng aming mga videos. Hanggang sa muli, God bless everyone. Sa uulitin.